and CT scan kasi kahit na meron, the reality is puno parati sa lahat ng government hospital and then mas mahal talaga sa public. And then, does our public hospitals have yung CT scan na pwedeng may ink, yung para sa heart? With contrast, yes, they do. Most of the CT scans meron. But kulang, no? Kulang. Kulang, madami talagang pasyente, but most of all our DOH... And I understand, it's not like bilhin lang yung machine kasi yung room and everything. But ang point ko lang, in the same manner that the DOH in the last 10 years tumulong sa mga dialysis center, whether private or public, so ngayon, medyo mas komportable na yung sa dialysis. Sa MRI at saka sa CT scan malayo pa. But eto nga tanong ko, actual experience ko to, pero matagal na, 10-15 years ago, tumawag sa akin middle of the night, pare, samahan mo ko dito, I won't name the hospital na, very good hospital, kasi nakasagasa ako, samahan mo lang ako. Pinuntahan ko, tapos nag-argue siya with the hospital administrator dahil ayaw i-CT scan. So tinanong ko lang, ma'am, hindi ba pagka life or death, hindi pwedeng humingi ng deposit? Sabi niya, yes. Tapos sabi ko, so ba't ayaw niyo CT scan? Sir, diagnostic yan eh. Sabi ko, ma'am, nasagasaan eh. So paano mo alam kung life or death kung hindi mo, and I'm not a doctor. And that was 10-15 years ago where PhilHealth was less, etc. But what's the rule there para lang alam ng mga tao? No? So pag may ni-rush sa hospital, let's say they whether they think it's a heart attack or whether nasagasaan and yun, meron silang yung CT scan with contrast. Can the family say na i-test yung ganon or... So that's my line. I'm an emergency doctor. So what happens there is we the doctors are trained to decide whether a test is needed or not. So for example, nag-crash, nasagasaan. Kung walang loss of consciousness, hindi sini-CT scan yun. Pero kung may loss of consciousness, whether may pambayad siya or wala, isi-CT scan like in the case na sinabi ko, and this long ago. So yung, Mr. President, yung nag-request yung relatives or yung patient, ito, sinabi ng doktor, babayaran yun. In this case, yung nakabangga ang magbabayad yun. No, kasi request yun yung nabundol. Yes. In that case, ang doktor nagsabi, dapat i-CT scan siya. Then dapat hindi, sinabi ng hospital administrator eh. Huh? Hindi siya life-threatened. Hindi, ang diagnostic. No, this was long ago. I don't think that's right. Because if I'm the ER doctor, makikipag-away ako sa administrator. Para lang, kasi nakikinig yung publiko eh, no? So if anyone is rushed to the hospital and the attending doctor says it's life-threatening, anything diagnostic, hindi pwedeng humingi ng deposit. Kailangan gawin ng hospital. Yes, di ba? Dapat. No, I'll clarify kasi di ba, pagka ordinaryong sakit, mamimili ka ng hospital. Di ba? Kung gusto mo sa private, napakamahal, gusto mo sa public. Pero pag life-threatening, yung pinakamalapit can save your life. That's correct. So, in the years of change and development sa DOH, may policy na kayo na pag life-threatening, unahin mo yung buhay. Kasi, kwentuhan namin ng ibang senador yesterday, yung life-threatening sa US, nasa kwarto na, bago sabihin, may insurance ka ba, may pambayad ka eh. Sa atin, minsan, pagpasok pa lang, tinatanong na, may pambayad ka ba or may ka. So, pag life-threatening, sir, I agree, Mr. President. So, the only point I want to focus on dun sa tell me if you agree or disagree. The reason why pinupukpok namin yung survey is because whether you use, so now you're using the case, but before that you were using the Mr. President. fee for service. Yes, and bringing up ni Senator Legarda yan when they passed the amendment yung universal health nung law nung 2019, no? So whether you're using that or you're going to use the new one is the group DRG or groupers. Okay. You mentioned Thailand and US. Yes. Okay. But what is the main difference between Thailand, US, Philippines in terms of billing and cost and patient care? Yung case rate, estimate lang of a disease, like say pneumonia, isang estimate lang, isang bayad lang. Yung group or disease-related groups,
pneumonia, viral pneumonia in the elderly, pneumonia, hospital-acquired. So mas specific siya. Yes. So mas accurate yung bayad sa hospital. Yes. So mas matutuwa yung mga hospital sa Okay. DRG. But correct me if I'm wrong. Tama po kayo dun sa different systems of billing. Pero ang kaibahan ng Thailand, America at Philippines, sa Thailand at America, gagamutin ka muna, then ibibill ka. So katulad sa Thailand, may 100 baht, libre na lahat. Under certain conditions, parang sa atin, na certain conditions, then makakalabas ang pasyente. Ang pinag-uusapan lang natin doon, how they bill the government. Same thing sa US, even in private hospital. Kahit turista ka, gagamutin ka nila, tapos ibibill ka nila. Di ba? Ang Pilipinas hindi. Pag pumunta ka ng hospital, tapos hindi, halimbawa, ang case, whatever, ng PhilHealth is 80,000, pero 120,000, hindi ka gagamutin. Yun ang kaibahan. Not entirely correct. I think what you're describing, Mr. President, is the private hospital. Kasi sa government, whether it's DOH or LGU, pag pumunta ka, gagamutin ka nila. Ngayon, no, I'm talking about the procedure, ah. Yeah, basta if they have the procedure, gagawin nila yung procedure. So if the procedure in fact, is... ang nangyayari, nung dating hindi sorry, zero sir. balance, Yeah, sorry, sir. Ngayon kasi no balance na. zero balance na. Yeah, zero balance na. Okay? But ang point ko is that's why I'm focusing on your survey pangbayad. Kasi nga, like sa private, di ba? The closer we are to their fee, more sure tayo na pwedeng pumunta na yung pasyente doon. Because nga, kulang ang government hospitals. That's why I was asking you the That's bit, correct. just to emphasize. I won't ask that na para matapos ako, but and nakakaya din sa AFP and DND. But that's what I was going to ask you is to emphasize that kung marami tayong government hospitals, walang problema eh. And napalakpakan talaga tayo nung sinabi ng President, i-implement. Matagal na sa batas yun eh, hindi i-implement. But until we have that in February, kasi di ba ang private voluntary sila eh. Di ba? Hindi sila required by law na pagka indigent, zero billing. They have to join it. And why not join it kung tama yung presyo? Di ba? Pero kung ang presyo hindi, syempre magkakaproblema sila. Tama, Sec? Tama, Mr. President. In fact, may mga hospitals nagbibuild ng PhilHealth ward. Okay. Sasabihin nila, no balance. So, if you go to PGH or any other government hospital at puno yung ward, anong remedy nung pasyente? So I've asked my hospital directors to have a tie-up with 2 or 3 private hospitals, and then gagamitin namin yung charity beds, and then we'll just pay the hospital. Sige, last two questions. So if puno, pero may bakante na one level up, hindi ba pwedeng gamitin yon? Pwede. We can actually allocate the pay ward, but still get a patient there. Alam na kung bakante siya. Yes. If there is no patient there, and then nasa emergency Are siya. they doing that now? Yung ibang hospitals ginagawa, that's a hospital by hospital policy, but this is a good suggestion, Mr. President. Pwede kong i-circularize para lahat ng Actually, it's DOH not my hospitals. idea. Yeah. It's in your 2017 circular ng PhilHealth. That kapag yes. napuno, level up. But I don't think, Correct. well, 2017 kasi 8 years ago na rin eh. So, We can reiterate that. I can issue that to the hospital directors ito po, themselves. in any instance that a ward-type accommodation is not available, it is the provider's responsibility to make the next higher accommodation available to the patient, for the patient at no cost. No? The rate of the charity bed of the Yeah. ward accommodation. No. Ano to? Mr. President, ano to? ginagawa namin sa PGH I don't know when I if was in 2017, PGH. dito sa kabilang briefer ko 2017, dito 2015-0031, and then may administrative order 51-2000. But take a look at it. I know naman, for example, PGH, pati naman yung pay nila puno eh. So some it's irrelevant, pero some it's relevant. Baka lang matakot yung admin nila na tapos hindi sila makasingil. Diba? So maybe an reiteration of that rule. Okay. Good suggestion, Mr. President. We'll do that. Do you have money for research? 5% of our budget is supposed to be allocated for research.
So, supposed to be, but it's not, or it is? We do. We have policy research, and we also have research that we So, more or less, we sir, give to the magkano? Philippine Council for Health Research and Development. More or Kasi less, ang- magkano? hindi ko alam yung exact amount. Yeah, please, yung sa But finance. we actually transfer some of our research funds to PCHRD at Yeah. DOST. So- Kasi meron sila by law to retain the grant. Kami, after 1 year, Yeah. expired No, na. and we have incredible, I trust whether you use UP, whether you use yung NIH, we use NIH Ito also. lang kasi ang question ko. Since I was born, and matagal-tagal na rin, 1970, ang namulat kong sistema, when you go to a private hospital, is the bigger room you get, lahat mas mahal. Okay. Correct. Ang private hospitals po, may 3 levels yan. Okay. Pag ward ka, ward rate. Pag single room, single room. Pag suite room, parang business class sa aeroplano. Oo. Yes, okay. So, but ang kaibahan sa business class sa aeroplano, libre na yung yung pagkain, yung entertainment system, di ba? Ito, bawat ang blood test mo ng ward, iba sa blood test mo ng private room ng suite. Okay. Ang dahilan na binigay ever since I was born is to subsidize yung charity. Okay. So first question, is someone monitoring that? Na bawat taas nun will actually redound to the charity ward. Actually, yan yung kaya kami natatagalan because I also chair the benefits committee of PhilHealth. So dito namin hirap na hirap ma-improve yung benefits of the case kasi ayaw i-rebuild ng hospitals. Okay. Especially the private, their levels of rates. I don't blame you for that. That's the system. Kinamulatan na natin di ba? But that's why nga may activists, that's why nga may nag-ano ng change. So ito, next question ko. Has anyone done a study, apples to apples, of another country that has the different system? Kasi nagulat ako sa Singapore. When you go there, nakalagay talaga, consultation, ganito, tapos ganito yung fees. So, tinanong ko, kasi Pilipino naman yung nurse. Sabi, sir, dito iba. So, maraming din Chinese at saka Malaysians na nagpapadoktor doon. Ngayon, maraming Indians. Sabi na, sir, ang suite dito, $8,888. Kasi maraming royalty ng Malaysian dito. Ang charity, ganito, ang ganito. Pero kaya namin nilalagay yung fees ng doktor, saan man siya ganon. So tinanong ko, blood test. Ay sir, pumunta ka ng nakalagay doon, blood test, kung 100 Singapore or 50, lahat ganon. Diba? So, sabi ko, meron palang alternative. Diba? So, I don't know and the doctors can freely say the fee, diba? So, kung sasabihin nila ang consultation ko, 200, 400, diba? But, to say na pag ganito mas mura, okay yon. Okay sa akin yung parang ang fee ko talaga is 500 pesos. Pero pag mahirap, 0 to 100 pesos. Di ba? May ospital pa tayo na pwede magdala ng manok. I think sa La Union, di ba? They can bring their goods. It's a really good model. But ang point ko po, kung yun ang sistema sa hospitals and it's not working for us, I brought this up sa UP board. Can someone do a research and can we see, is it really the best for the Philippines, di ba? I agree, Mr. President. We can use some of our research study to do exactly that. In fact, we need that to really implement universal healthcare. Kasi nga, kasi ang nangyayari sa universal healthcare, pag nagtaas ako ng PhilHealth benefits, nagtataas din ang professional fee yung doktor. Hindi mababa na naman yung aking, yung out-of-pocket support value ng PhilHealth. No, or worst case, Secretary, if we find na okay for the Philippines to sistema na to, may requirement, may regulation kung ano yung kanilang charity. So, Mr. President, let me get to how we can do this. Pwede gawin yung suggestion nyo. Yung professional fee, actually sa PRC yun. In fact, if you feel you overcharge, you can go to the PRC and complain the doctor. Actually, I never, alam mo naman, basta health, never ka naman nagrereklamo sa, except kung walang-wala ka, di ba? That's true. But sa akin, it's more of, yung yung hugot ko dito kasi, yung halimbawa talagang may sakit ka, tapos gusto mo ng konting privacy, may konti kang pera. I'm talking about middle class or lower middle class. Kaya lang nga, hindi sila makaakyat from the ward because lahat tumataas Tapos hindi rin pwede sa PhilHealth. But I would assume, papayag na kayo sa paying except for the room kung pareho naman lahat ng fees.
Yes. Kaya ang DSWD at saka ang PhilHealth, hindi kayo pumapayag ng hindi ward